kung atong isummarize mga higala, si Gina Acosta mao'y gipresentar. Unya si Gina Acosta mao ni ang SDO sa OVP. Buto pasabot siya mo Special Disbursement Officer sa Office of the Vice President. Unya gideklarar siya mahigala nga hostile witness. Kini ni ang tungod mga kigalaan kay naa siya magtrabaho sa Office of the Vice President. So masabot nato mahigala sakto rasad, no? Sakto man ang desisyon nga hostile witness siya kay kini ni ang bisan ang prosecution may nagpatawag niya pero di man ka maka-expect sa testimonya ni Gina Acosta day nga mulaban nila, no? Sumuna nga at least makapangutana sila og mga leading questions ang prosecution mga sukit tigpaminaw. So nadeklarar nga hostile witness o nya mo to na pangutana kadtong imong i-evaluate ang tanan nga mga nasulti didto mahigalang Gina Acosta nasulti na panahon squadcom, no? O niya kini ni ang kadtong tanan gyud nga nasulti mga higala, no? Og kini ni ang pagkuha sa kwarta, siya mo SDO, iyang gihatag ngadto kang latsika ang kwarta. In fact, mo na basis mahigala sa kuha nga may issue sa notice of disallowance kay ngano kuno nga giditsog hatag nila chika unya ang nagsugo niya mahigala si Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Kana nga mga punto mahigala na istorya na atol mahigala sa Quadcom. Dugay na kanang istoryaha mga sukit tigpaminaw. Unya doon na lang sila mga gigamit nga mga props kagahapon. Pagdramatize mga higala sa presentation, no? Kagahapong adlaw mga sungit ni paminaw. Unya kini ni ang hitabo mga kigalaan ato ning tagag pagtagad kay paabot pa ta sa cross examination sa ani. Ang problema walay hearing ron. O pa man mahuman ang direct examination, no? Mo samot kita kalangan ani mga sungit ni paminaw, direct examination pa lang walangan god. Unya kumalangan ang direct examination mo budget og 2 days mga sukit tigpaminaw por bida. Dako ang kuana ani, no? Dako mga higalang oras ang makuha niya kada adlaw ra ba ani mga kigalaan kung atong tuuhan tong claim ni Senator Ping Lacson og ni Senator Win Gatchalian nga 25 million ang kada adlaw mahigalang gasto sa Senado. Straight to the point. Unya kung atong tan-awon mga kigalaan ikapila naman nga adlaw ron sa trial. Ika-16 na to. Grabiha, no? Oh, yeah, ika-16 na. So, 25 million times 16 days. Ika-17 no takaronday, no? Okay, so muna ni mga kaigalan ang medyo dako-dako na nga gasto mga sukit di paminaw. Karon wala ron madayon. Gumikan mga higala kay dunay matawag nato mga kigalaang bagyo-bagyo dito sa kauluhan. So, kung atong ibutang 16, ika-16 na, 25 million mga higala, times 16 days in Daiken, pila na? 400 million na ang gasto, no? So far, nyanan kayong impeachment kay mo, gibana-bana lang mga 90 days man. So, 90 days, 90 times 25 million, abot o billion ang gasto, ani? Mahalon kining sirko sa itong gitanaw. Kaya ang nagsulti ni may galang 25 million si Lacson man. O si Win Gatchalian. Pagka-presidente may galang Alan Peter Cayetano isla. Usik lang hanggang Alan Peter Cayetano 25 million yun ang adlaw sa Senate. Sa ito pa itong tuhan nga 25 million ang adlaw. Ika-16 ka adlaw kagahapon. So 16 times 25 million pila 400 million na. Straight to the point. Ika-16 pa lang kadlaw na. Ang problema ani ron kay 90 days ang at least 90 days ang trial. Murag mulapas pa ni kini nga dagan sa trial nga usa ka witness ipresentar maganda tag pila ka adlaw day. Kay di man mahuman direct examination karong adlaw di mahuman. Unya ang cross examination pa. Hindi ko man sa cross examination do na pay redirect, do na pay recross, mangutana pa mga senator judges. Pastilan. So malaygay ni kining maong impeachment trial gasto ni nato mga higala gikan sa buhi sa katawhan. Straight to the point. Unya og dili mahumag 90 days, maabdan ta sunod tuig. Kay kanang 90 days equivalent pa na og 3 months, more or less, no? So, og dili mahuman mga higala maabdan ta sunod tuig. Wa na ang mga tao sad moingon na pod nyawa naman October mag-filing naman certificate of candidacy. Ngano di naman lang ninyo napabuton. Kini
ko malaygay mahigala ang prosecution may makabantay sila ni day. Nga kung ang ilang kining dagan karon usa ka witness i-present nimo 2 days sa direct examination pa lang daan. Kining 90 days nga gibana-bana nga 90 days 3 months di ni mahuman ni kalakiha indekin. Sa aktual na ba? Kay mo man nga forecast nila nga 90 days mga higala ang trial. Pero ang dagan ron, usa ka witness i-present nimo di man mahumang usa kadlaw, kaduha kadlaw ang labot na sa direct examination. Nya na pay cross examination. Human sa cross examination mo balik pag redirect, mo balik na pug recross. Plus ang mga senator judges mangutana. So, pila may magasto sa 90 days ng gudaan kung imong tanawon 2.2 billion pesos ang gastuhon. Straight to the point. 2.2 billion. Sure ka sila sa kwintada nila anak nga pangitaon ng 125 million ni Sara Duterte. Ay butan talang appeal tong sa DepEd nga 600 million tanan. Mugasto kag 2.2 billion aron pagpangita mahigala sa 600 million ni Vice President Sara Duterte. Nga hanto doon wa pa mo probahi og nakaukaw batong kwartagwa. Straight to the point. Wa pa may naka-probar mahigala. Mao nang pangutanang Attorney Michael Pua na aba kay ebidensya nga bisag katiting lang nga nasod sa bulsa sa Vice Presidente. Wa pa gyud ka-probar. Kaning gipang yaw-yaw nila kini Gina Acosta dugay naman ni katopom ni Squadcom. Human naman ni iyang testimonya Squadcom. So mo ni gastuhon, mo na nga ang mga tao mahigala ining mahalon nga circus 2.2 billion atong gastuhon for 90 days ha. Ug mulapas pa gyud 90 days, mulapas pa gyud na mudako pa gyud gastuhon. Ila pa ning gidapat sa flood control day. Malagmit, masulbad-sulbad pa unta mahigalang di na maglutaw ng mga tao diya sa baha. Straight to the point. Pero may ilang gusto, impeachment magyud okay sige. Mo na nga ayaw po kalimti ang flood control. Mo na itong hanyo na lang mga sukit di paminaw ba? Di man pwede nga imo inon move on sa flood control. Sa pag-move on na nga grabe mang baha mga kagalaan. Straight to the point. Kanya gahapon sa impeachment, di apoy Erwin Tulfo mahigalan ni Barog siya. Kay kinim ko Gina Acosta makigalan, expected maguna nga kinigaw mga staff ni Vice President Sara Duterte. Parehagong kanhi Presidente Rodrigo Duterte, tungod kay Bisaya mangundi sila. Taga Davao, posible gyud dako gyud ang expected na nga ang iya mga staff, nani panguhaon mga staff nga mga Tagaog, pero doon naging mga staff nga mukuhaon nga taga Davao. In fact, ang Chief of Staff ni Sara gani may gala Sulay Calopis sa Davao man. Kay ngano man tungod maguna sa imong trust and confidence ba? Trust and confidence mo na. Kay imong mga tao. So malagmit gyud nga kining mga staff niya naaman to mga Tagalog pero nagdapo siya mga Bisaya nga iya gyud naanda na ba? Kada bitaw naanda na nimo nga imong mga staff nga mao gyud makatan-aw nimo makadeliver, suguon nimo makadeliver inana. So kay taga Davao man Sara Duterte samang digong ang mga staff nga mada naagi mga Bisaya. Ha? In fact, kini mahigalang mga labi na kanang members mahigala sa Presidential Security Group during the time of President Duterte, mga Bisaya today. Masabot nimo kay kinabuhi gud nimo nya imong itugyan mahigala sa imong mga security personnel. So kana mga Bisaya na. Mao po niya mga staff. So kini Gina Acosta indeken. Sa background taga Davao gini. Gina Acosta mo ng Bisaya ang dako na siya. Bisdak ba? So kanang bisdak manggod mga kagalaan. Ug imo nang dadon sa Manila, kitang mga Bisaya manggod mga sukit ti paminaw. Ug tuwa ta sa Manila maningkamot man kitag Tagalog-Tagalog pero mahibaw-an gyud ang atong tono. Wala ingon sila kana ko ng mga babae, mas ganahan sila ni Bisaya kay ang dila gahi. Kana tinuod bitaw na ato abot ni Manila bida. Ako makarelate sa ko mga kailan kada yung interview gud taw kanang kon ba kay atong gamiton mga kailan bipag Tagalog ato interviewon magtinagalog mo kita kay mamay pangmasa ba. Ang Bisaya gyud pangmasa. Pero ang sunod nga language niya magamit atong pangmasa nga pang radio gyud maningkamo tag Tagalog. Ako mismo kanang Tagalog. Pida. Kabali-balik yung Tagalog.
Kanang ako, o kamo siguro naminaw na karon maka-relate siguro mo, di gyud ko manaway anang dili makamaong mo Tagalog, dili mo kay ako mismo manghigala. Kasabot tong Tagalog, nay magsulti ang Tagalog na pero ako na pasultion medyo gahi ba. Iba talaga kung Tagalog ka talaga. Pero itong Bisaya talaga tayo, medyo alanganin talaga yung magsalita tayo ng Tagalog. So ko si Erwin Tulfo may gala iyang gihukman nga panluluko kuno day. Nganong panluluko man? Kana mo kun mahigalang witness, ini mo ipresentar sa korte. Mao kanang korte ang regular court, do na gina mahigalay court interpreter. Do na court interpreter nga naman tagaan nimo higayon ang witness nga mosulti according to the language nga komportable siya. Nga maka-express siya. Si Erwin Tulfo mahigala bida. Di lang ko ingon niya manaway yung Erwin Tulfo, no? Pero kanang hinay-hinay lang ta siya, day ba? Labi pas Erwin Tulfo mahigala nga utlosad niya Bisaya, pero tuwa na mas Manila, dugay-dugay na mas Manila. Kana bitaw imong language, bitaw nga mo imong native language, kana may natawhan bitaw nga kwan? Og taga Manila, igi ka dito, kana tao, dadon ni mo Cebu. Makasabot na ng Bisaya, kamauna na mo kwan, pero ang ilang kwan, ang Tagalog kwan, dili mawagtang ilang kwan, no? Maputa kita Bisaya, panalitan ka na si Gina Acosta. Bago pang Presidente Sara Duterte, gidahas Manila, ibutang talang gidahas Manila sa mo'y SDO dito. Kanapat po yung kag Manila anang usa ka tuig do ka tuig, di pa gyud kakayo ko na. Nya maka-relate nang mahigala kana bitaw mo adto sa among baryo Panalitan. Maka-graduate high school kana adto may galang uban mang eskwela college, naman mi ang among paboryo sa Baybay City Leyte kay naa na mo diha ang bisa magkapobre-pobre ta. Medyo malagmit kita makahumag eskwela kay naami dito ang Visayas State University. Anang Visca mahigala, at least state college ba. Medyo okay ran, laga mga scholarships, maka-avail tag scholarships ana. Medyo okay gyud. Pero daghan gyapon mahigala ikuan nga, largag Manila human ka graduate high school ay largag Manila, inig uli ng pista na manguli na. Basta maayo na dag Tagalog. Pero oray lang. Lahi-lahi gyud na itong tinagalugan sa kanang pure gyud nga Tagalog. Ang atong Tagalog ba yun medyo gahi gyud? Nya so, pasultion ka mga higala, labi nagkurti na. Imo man ang taga ng witness og iyang pinaka-komportable nga language nga maka-express siya, makasulti sa unsay angay niyang isulti. Dili ni mo ipugos ay parehal lang in English ba? O padalitan mo, ayun lang sa korte, like sa regular court, sa may gigamit nga language, English. Pwede po gani unta mahigala og doon naman to move nga mugamit sa Tagalog. Kini sa impeachment ni gamit og English Tagalog kay impeachment trial man aron nga maka-relate pod ang mga tao. Di pod magsigig in English lang kay basig na hinuon ganahan gyud mo tan-aw ang mga tao. So mo na sagol-sagulan nimo kon sa regular court mag in English man day. Do nagi-interpreter. Ayaw pug sa gyud ang tao diha nga ug di gyud sa kamaong mo in English. Na may makasabot mo kasabot sa English pero dili makasulti. Daghan man na. Lahi man gud ang pagpaminaw nimo kasabot ka. Pero nigsulti nimo lahi sad. Lahi ang abilidad sa pagpaminaw o ang pagsulti. Nay mga tao nga, kamautak sa butay nagpaminaw. Pero pasultiha, dili maka-straight og sulti. Which is, daghada, natural. Dili man na bag-o mga sukid nagpaminaw. Mo sa ng Tagalog, suko kas Erwin Tulfo may gala na unsa menta. To the point. Medyo katawanan sa di may galang about in Tagalog, mga sukid nagpaminaw. Daghan may makarelate anay kay, kilabi pa kita mga Bisaya. Medyo dili man kayo kuhan yun nato ng pagtagalog. Gahion yung tag mo Tagalog. Labi na mga taga Cebu, mas bita-bita pag gani ng kuan day kanang salain nga mga kuan kay dali sa maka-adapt. Bat kini mga Cebuano, gahi agis mga Tagalog na to, kana mga Ilonggo Panalitan humok na mas kuan daan. Inig patagalogon ng Ilonggo murag mas dali pa. Hasta na mga waray-waray patagalogon murag madada pa, pero kini mga Bisaya gyud nga Central Visayas nga pagka-Bisaya. Nya kana mga Mindanao area. Aska gahi. Ana magimong pugos gyud nimo na. Straight to the point. Atong balikan mahigala ang hearing kagahapon, no? Sa ako nang giingon so far sa atong pag-evaluate mahigala wa pa gyud napabuto nga bomba nga shocking sa pagkakaroon ang prosecution. Magpaabot patag dugang
di ta makahukom pa kay basin og sa umaabot nga mga adlaw naa pa sila mahigalay mga pasabog o mga bomba nga ilang ipabuto unya mahigala sa hiring nga baguhan ta ba. Hala, giniga no. Kini mo kang Gina Acosta di na mo ta mabaguhan. Kini to honest to goodness lang evaluation na because kaniyang testimonya nga yang gibuhian gapon human na ni buhiin niya during the time nga nagquadcom. Quadcom hearing so way bag-o. Ang nahitabo kagahapon way bag-o. Ang nahitabo noon nga si Erwin Tulfo mahigala ni Barog kay ngano iyang giingnan nga panluluko kuno ang gihimo ni Gina Acosta gumikan sa Tagaog. Ang ano man kuno nga kamao man ka mo Tagalog lagi ito dito sa kining Quadcom hearing. Ngano karon magbinsaya man ka? Straight to the point. Di man mo malikayan kita taga Davao magunis Erwin Bayapod nga mo man sa dili Bisaya. Kanagong Bisaya tanaw ko na bisag si Bato de la Rosa may gila pasuryahon nimo dito sa kuan. Ini istorya nimo Bato de la Rosa man kamot sa Tagalog. Nya kanas Bato happy year na. Sa tuba dito sa Bagyo na. Nya na pulis ko na nasign na mahigala dito sa bisag asang assignment pero patagalugan na si Bato de la Rosa na gyapon mo bikil gyapon pagka Bisaya mo gawas gyapon. Kay kining mga Bisaya medyo gahion gyud. Gahi og dila.